A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang linggo na naman ang lumipas at tayo na naman ngayon ay nasa Alcor Fanar Cultural Islamic Center at ngayon ay araw na naman siya ng Friday. Tayo po ay may pag-aaral at pag-aaralan po natin ngayon ay ang Suratul Asyara. Yun. At ang magtuturo po sa atin ay si Brother Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Asy-Syarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب. Okay, barakallahu fikum. So, as usual, ang gagawin natin, babasahin muna natin yung translation. Bismillah, sino po pwede magbasa ng translation? Bismillahirrahmanirrahim. Basa tayo. Basa tayo. Lahat isulit natin. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Alam nasrah laka sadrak. Talaga ngang nagpaluwag kami para sa iyo ng dibdib mo, saka nagpaibig kami sa iyo ng pagtanggap ng kasi wawada na ang kawizrak. Nagpatawad kami sa iyo ng nagdaan sa mga pagkakasala mo at nag-alis kami sa iyo ng pabigat ng mga araw sa panahon ng kamangmangan na ikaw dati ay nasa mga yun. Alladhi anqadha dhahrak, na pumagod sa iyo hanggang sa halos mabali ang likod mo. Warafa'na laka dhikrak, nagpataas kami para sa iyo ng pagbanggit sa iyo sapagkat ikaw ay naging binabanggit sa Adan at Ikama at sa iba pa sa dalawang ito. Pa'innama al-usri yusra, kaya tunay na kasama sa katindihan at kagipitan ay kagaanan, kaluwagan
at tuwa. Wa ila rabbika ano yun? Inna ma'al usri yusra. Na ma'alusri yusra. Tunay na kasama ka, tunay na kasama sa katindihan at kagipitan ay kagaanan, kaluwagan at tuwa. Kapag nalaman mo yun, ay huwag ngang magpahilakbot sa iyo ang pananakit ng mga kababayan mo, at huwag ngang bumalakid sa iyo ito sa pag-aanyaya tungo kay Allah. Paida farakta fansab. Kaya kapag nakatapos ka sa mga gawain mo at nagbigay wakas sa mga ito, ay magsipag ka sa pagsamba sa Panginoong mo. Wa ila rabbika farghab, at maglagay ka ng pagmimithi mo at paglalayon mo kay Allah lamang. Anong ibig sabihin ng pagmimithi? Tuan? At maglagay ka ng pagmimithi mo at paglalayon mo kay Allah lamang. At itong huli po, Opo. at paglagay ka ng pagmimithi mo Oo. at paglalayon mo sa Kay Allah lamang. Wa ila rabbika farghab. Okay, wa ila rabbika farghab. Ibig sabihin po nun, yung pagnanais ng propeta, ang utos po ito sa propeta alayhi salatu wasalam. At ganun din sa atin, utos sa atin. Kung ano man ang lalayunin natin, ang layunin dapat natin ay para sa Allah. Ang layunin natin ay manugod ang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Opposite po ng paglalayon sa dunya. Karamihan sa mga tao, Dunya. dunya ang nais. Oo. Saan nila, ano yung minimiting nila? Yung success sa dunya. Ano yung mga nilalayon nila? Yung maging ganito, maging ganyan, makuha yung posisyon na ganito, makuha yung posisyon na yan. May Pero kayaman. hindi. Ang utos po, ang paglalayon o pagmimithi ay kay Allah lamang. Ah. Yun po ang utos sa propeta alayhi salatu wasalam, at ganoon din po yung utos sa mga mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig Wa sab- ila rabbika farghab. Ibig sabihin, kalimutan natin ang dunya. Oo. Maganda yung point. Maganda yung point. Okay? Hindi naman po ibig sabihin kalimutan ng dunya. Ano po? Kasi para makarating doon sa Jannah, Oo. para makarating doon, yung pagsusulit nandito. So, for example po kung ikaw ay nagtinais maging engineer, Ah. hindi mo pwedeng sabihin na huwag ka na mag-aral, kalimutan mo yung pag-aaral. Para makarating ka dun sa pagiging engineer, kailangan mo dumaan dun sa pag-aaral. Sa pag-aaral. So, bilang mananampalataya, para makarating sa Jannah, kailangan mong daanan yung dunya, Oo. pero hindi siya yung pinakamithiin mo. Ah. Kailangan mo lang pumasa dun sa pagsusulit. Okay? Kailangan mo lang pumasa dun sa pagsusulit. Kasi yun yung daan patungo dun sa Jannah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, parang tinitesting lang tayo sa dunya. If you have the goal, sabi ka Ustad Nasir. Oo, sabi ni Ustad, ano? If you have the goal, you have to go through the system. Maganda po yung sinabi ni Sheikh Mads. Nandito si Sheikh Mads nung last Friday. Yun sinasabi ni Sheikh Mads na mayroong sistema kang dapat daanan para makarating ka dun sa goal mo. So sa atin po na mananampalataya, ito yung sistema ng dunya na kailangan nating daanan para makarating dun sa goal natin. At ang goal natin, para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, next. Pakibasa po. Very commentary. Kuya ulit. Kada tayo. Okay. This surah Brief has commentary. Yeah. this surah has 8 verses. It takes its name from verse 1. Did we not expand for you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, your chest, where the word meaning expansion, the suiting appears? This surah was revealed in Makkah, most probably during the early days of Muhammad's proclamation of his prophethood, most likely just after surah, and was among the first 10 surahs to be revealed.
Surah Duha. This surah is a continuation of the reassurance and comfort given there to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The surah tells Prophet Muhammad and generally to all the believers that they should not give up under difficulties and hardships. There will be ease after difficulties. The opening of the surah with the words, "Did we not expand your chest for you?" shows that every big task has a burden of it. This is same as in Surah Taha, Moses prayed to God after receiving new responsibilities of prophethood. May Lord expand for me my breast and ease for me my task. In addition to that, meaning tradition shows that we were incident of the physical opening of prophet's breast, and a small piece of flesh was removed from the heart of the prophet. It was said to him that this was the evil portion of human nature. This took place 3 times. First in his infancy, second just before he was made a prophet, and third in the light of the Isra, ascension in Miraj. Tapos na. Allah Akbar. Nakaka-pressure to ah. Okay, sige. Mabigat ang meaning niya, no? Sige po yung meaning niya. Balikan po natin yung tanong ninyo. Hindi na bagit kung Makiya siya o ano, no? Makkah. Ha? Makkah? Oo. Ayan, Makkah nga, no? Most probably, in the early days, tama, okay. Tin surah. Kasali sa tin surah. Okay. So, mabalik po tayo dun sa tanong ni tatay. Ano? Merong aya sa Surah Al-Qasas. واتبع فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. So, ila akhir al-aya. Ang point, yung part na wala tansa nasibaka minad dunya. So, wag mong kalilimutan. Bago yun, binanggit naman tungkol sa akhirah. Merong hinanda ang Allah Ta'ala para sa mananampalataya sa akhirah. Okay? Naway bilang tayo sa papasukin ng Allah Ta'ala sa kanyang paraiso. Sinabi ng Allah, wala tansa, wag mong kalimutan, nasibaka minad dunya. Yung portion mo dito sa mundo. Lahat tayo meron tayong bahagi na atin. Kataran ng Allah na atin sa mundong ito. Ang sabi dun sa tafsir, wala tansa nasibaka minad dunya. Qala Mujahid wa Ibn Zayd, la tatruk an ta'mala fi dunya lil akhirah hatta tanjuwa min al-'adhab لأن حقيقة نصيب الإنسان من الدنيا أن يعمل للآخرة. Sinabi ni Mujahid at ni Ibn Zayd, wag mong iwanan yung paggawa. Ibig sabihin, you have to work. Sa dunya, meron kang trabaho kailangang gawin. Kailangan mong itaguyod yung mga dapat mo, yung mga responsibilidad mo sa dunya, yung mga obligasyon mo sa dunya. Huwag mong iiwanan yun na magtrabaho ka sa dunya para sa akhirah, lil akhirah. Yung trabaho mo dito sa dunya is trabaho mo yan para sa akhirah. Kasi yan yung qualification mong mabibigbig. Alam yun, yung mga hasanat. Kahit yung pagtatrabaho, yung mga may asawa, obligasyon nilang mag-feed sa asawa nila, sa mga anak nila. So kapag hindi niya tinaguyod yung dunya yun dunya. Yung pagtatrabaho dunya. So pag hindi niya tinaguyod yun, kasalanan yun. So sabi niya, huwag mong kalilimutan yung pagtrabaho mo sa dunya. Yung trabaho yun para sa akhirah. Nang sa ganun, hatta tanjuwa min al-'adhab. Nang sa ganun, maliligtas ka mula sa mga saan? Adab. Yung mga parusa. Kasi nga, kapag hindi mo tinaguyod yung mga responsibility mo sa dunya, ang katumbasan sa akhirah, parusa. Tinalikuran mo yung pamilya mo, mga obligasyon mo, hindi ka naging mabuti sa trabaho mo, gumawa ka ng mga hindi magandang bagay, lahat yung pagbabayaran sa akhirah. So huwag mong kalilimutan yung mga trabahong dapat mong gawin para sa akhirah, hindi ka magkakaroon ng adab, hindi ka mapaparusa.